Welcome kayong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli ako'y bumabalik upang ipagpatuloy natin ang ikatlong bahagi po ng ating pong Endor. Hindi po natin natapos nung pong nakaraang araw at ngayon ay tatalakayin natin ang huling bahagi ng Lands of the Bible na series natin patungkol sa Endor, no? Sa ating 28 na part nating tinatalakay ngayong oras na ito. So mga kapatid, welcome kayong lahat, no? At bago po tayo magsimula, ay tayo ay tumungo at tayo po ay manalangin. Maraming salamat Panginoon muli. Kami ay yung pinatnubayan at ginabayan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Muli ay aming tatalakayin at tutunghayan ang ilan sa mga modernong um, mga binanggit sa banal na kasulatan na kami ay na-encourage na huwag makipag-usap sa kanila at lumayo kami sa kanila, Panginoon. At kami yung papatnubayan at gagabayan sa oras na ito at ang pangalan mo lamang ang siyang pupurihin at luluwalatiin sa bawat puso namin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, tutuloy tayo. Tutungo tayo sa ating pong materials at titignan natin ang mga bagay na ating pinag-uusapan sa oras na ito. So narito mga kapatid, titignan natin ang mga mahalagang mga katotohanan na sa panahon natin ay nakikita natin, no? So, nung nakaraan, dito tayo huminto, nung nakaraang kalawang araw, ay titignan natin, no? Sa makabagong panahon ay merong mga sampung mga modernong mangkukulam, no? Sa panahon natin. Ito ay sa Estados Unidos lamang, hindi ito sa Canada, ha? Bukod pa ito. Maaring dito sa Canada ay marami din, no? At ganun din sa Pilipinas at sa mga iba't ibang bansa sa buong daigdig. So titingnan natin yung sampung mga modernong mangkukulam na yan at kung ano ang nakita ng isang American photographer, no? Kung paano niya ito ah, hinarap at tingnan natin, ano? Simulan natin kung ano ang kanyang naging karanasan. So ito yung kauna-unahang babae na mangkukulam na kanyang na-encounter, no? Ito yung mga malapit na larawan ng mga modernong mangkukulam sa buong Amerika. So, ang pangalan ng babaeng American photographer, ang pangalan niya si Frances F. Dini, no? Yan ang kanyang pangalan. Ngayon, winika niya na nung kanyang magawa ang mga bagay na ito, nakilala ko ang isang babae sa isang espiritual na sentro sa Kanlurang, Massachusetts. Itong babaeng ito nasa kanan natin. No, tingnan ninyo ang kanyang muka, no, ang kanyang kasuotan, no, ang kanyang mga palamuti. Meron siyang mga nakabitin doon sa kanyang tungkod, nakakwintas, singsing, tattoo, no? Yan ang kanyang ang kanyang pagkakilanlan. So ang sabi ni Francis, tag-araw noon, summertime, may walang tao doon maliban sa amin. Ang sabi niya. Ito'y kwento niya, no, sa kanyang website. Ngayon sabi niya, parang kinakabahan siya sa pagkuha ng picture niya. Itong babaeng ito nasa kanan. So ito, ang babaeng ito ay hindi pinangalanan, no? Anonymous siya. So nakakrus ang mga paa namin sa tapat ng isa't isa sa parang o sa kagubatan at bilang pagkapakilala ay kinantahan niya ako ng Celtic song, no? So naalala ko na ang araw ay bubulag-bulagan sa akin habang pinagmamasdan ko siya, no? Yan ang sabi niya. At naramdaman ko ang aking mga mata. At pagkatapos ay binasa niya sa akin ang isang dokumento na nagbabalangkas sa iba't ibang pagpapahirap na hinatulan ng mga mangkukulam na isinailalim sa panahon ng Inquisition ng Espanya, yun yung Inquisition, no? Sa Spain no mga panahong iyan, no? Inusig ang mga Christians, no? At ito ang isa sa mga binanggit niya. Nang matapos siyang magbasa, no, inilipat niya ang kanyang muka sa mukha ko at sinabi sa akin medyo mabangis, no? Napapayag siyang kunan ng larawan basta't protektahan ko siya, ang wika niya. At ang iba ko pang mga paksa, no, mula sa
panlilibak. Sinabi ko sa kanya na habang ang aking intensyon ay upang katawanin ang aking mga paksa na may dignidad, hindi ko makontrol kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa mga larawan. Naging hanis ako sa kanya, mukhang naintindihan niya at pumayag siyang kunan ng larawan. Ito yung pahayag ni Francis F. Dini sa isang mangkukulam dito sa Massachusetts. Si Dini ay nakatagpo ng maraming tulad nito, kasama ang mga kababaihan sa buong Estados Unidos habang nagtatrabaho sa kanyang photographic project na Major Arcana, Witches in America. Isang malawak na visual na dokumento ng modernong mukha ng pangkukulam. Nagsimula ang pag-uudyok ng proyekto noong 2013 nang lumaki sa labas lamang ng Boston. Sinasaliksik niya ang kasaysayan ng kanyang pamilya sa lugar ng New England, no? So yan ang mga bagay na naranasan niya dito sa babaeng mangkukulam na ito. Sa mga sumusunod na taon, binagtas ni Dini ang Amerika. Nakilala ang higit sa 70 kababaihan na kinikilala bilang mga mangkukulam. So 70 ang kanyang mga na-encounter, no, sa Amerika. Ikinuwento niya sa Refinery 29 sa Refinery ang kwento ng kanyang Odysseus at ibinahagi ang ilan sa kanyang mga paboritong larawan mula sa daan. So yan ang una niyang encounter, no? So itong kuha na ito ay sa kagubatan, no? Kasi kadalasan ang mga mangkukulam ay isolated sila, ayaw nilang manirahan kasama ng mga tao. Gusto nila sila lang ang ano, ang nakatira, no? Ayaw nilang may kasama, no? So tignan natin yung ikalawa, no? So ito yung ikalawang mangkukulam na na-encounter ni Dini, no? So, ang mga babae sa mga larawan ay nakatira sa buong Estados Unidos, ano? Sa Amerika lang ito. Nakatanggap ako ng suporta mula sa isang fellowship na tumulong sa pagpopondo sa paglalakbay na kinakailangan upang kunan ng larawan ng mahigit na 70 individual sa buong Estados Unidos, no? Mula California hanggang Louisiana, hanggang New Jersey, hanggang Maine, no? So yan ang kanyang patotoo. Kaya sa loob ng halos 3 taon, naglibot ako upang kunan ng larawan ang mga kababaihan, kabilang ang mga hindi binary o at trans na individual. No, yan yung mga bisexual or mga transgender na mga individual na kinikilala bilang mga mangkukulam, mga witches kung tawagin. So yan ang winikan ni Francis F. Dini. So nakita ninyo ang iba't ibang muka ng mga mangkukulam sa makabagong panahon, no? Kita ninyo, yan, no? Kasuotan nila kakaiba, no? At may mga singsing sila, may mga kwintas, may mga tato, no? So, ganyan ang makikita ninyo. Hindi sila ano hindi nila itinatago kung ano yung kanilang kalooban nilalabas nila. Pero ang mga mangkukulam sa panahon natin ngayon, sa aking karanasan, yung mga taong may mga itim na kapangyarihan o lihim na karunungan o kapangyarihan, sila ay hindi makatingin ng mata sa mata. No? Yan ang aking karanasan. Ay hindi katulad nating mga ordinaryong mga tao na tumitingin sa mata. Pero sila ay hindi sila tumititig, no? Dahil ito ay mismong na-encounter ko na may nakapagsabi sa akin na kasi nakita niya yung mata ng isang mangkukulam na yung kanyang anino sa mata ng mangkukulam ay baliktad. Dapat yung ulo, kasi yung ating mata ay parang salamin yan, no? So, kapag nakikita mo yung reflection mo doon sa kanyang mata, ay makikita mo na yung ulo mo ay nasa taas, no? At yung katawan makita mo. Pero pagka na-aksidenteng makita mo ang mata ng isang mangkukulam ay baliktad. Yung ulo mo ay nasa ilalim at yung katawan mo naman ay nasa itaas. So ganun ang pagkakilanlan sa kanila. Kaya ayaw nilang makipag titigan kasi makikita mo kung ano yung reflection ng iyong katawan do sa kanilang mga mata. Kaya iniiwasan nila na makipagtitigan. No? Ganyan yan eh. Kaya kung malayuan, titignan kanila. Pero pag malapitan, hindi kanila tititigan. No? Ilalayo nila ang kanilang mata. So tingnan natin yung ikatlo. So ito naman yung kakaiba naman na ano na
kasuotan na ordinaryong tao na babae na kadalasan na ang kanilang mga suot ay itim, no, na kasuotan. So, hindi mo siya halatadong isang mangkukulam sa kanyang kasuotan, sa kanyang pagkilos, sa kanyang normal na gawain. Maaaring naglalakad sa daan, no? Hindi mo siya kilala pero isang bagay na tayo ay pinag-iingat sa lahat ng ating mga gawain na tayo ay maging magalang sa lahat ng tao na ating nakakarap. Kasi hindi natin alam kung sino makakaharap natin eh. Winika ni Francis F. Dini tungkol sa babaeng ito na ang mga taong nakalarawan ay nagsasagawa ng malawak na hanay ng mga pangkukulam. Hmm? Mula sa mga high priestesses ng Wiccan hanggang sa mga millennial feminist, wala talagang isang paraan upang maging isang mangkukulam, no? Mahalagang kilalanin na ang isang paganong Wiccan witch ay isang reliyosong kaanib na mayroong mga tensyon sa pagitan ng ilang matandang bantay na Wiccan at mga bagong dating sa pangkukulam na hindi kinakailangang makita ang kanilang sarili bilang reliyoso o pagano, ngunit marahil ay nakikilala sa mga archetype ng babaeng ito. Kabangisan, katayuan sa labas at nilinang na panloob na kapangyarihan. So yan ang kanyang encounter sa babaeng ito. Hindi niya pinangalanan eh. Talagang wala, kundi larawan lang. No? So, kung maririnig ninyo ang mga terminong Wiccan, no, at mga iba't ibang klaseng termino, no, ay yan ay yung mga black power yan eh. Yan yung mga gumagawa ng mga voodoo, you know. Yung mga voodoo naman yan eh parte ng sa Haiti. Ang voodoo ay normal na gawain ng mga tao doon, no? Yan yung mga gumagamit ng mga lihim na kapangyarihan, no? Voodoo ang tawag naman sa kanila, no? Kaya yan ang isang bagay na na pinag-iingat tayo na wag tayong mai-Indian. Iniiwasan natin yan dahil kapag tayo ay pumasok sa ganyang sistema ay mawawala tayo sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. So yan, no? Kita ninyo, isang babaeng pangkaraniwan pero isang mangkukulam, no? So tingnan natin yung ikaapat. Okay, ito naman ay makikita ninyo naman ay para siyang na tendera. Ano, sales lady sa isang ah, tindahan ng iba't ibang klase ng mga produkto. Kita ninyo, hindi mo siya halatadong mangkukulam, ordinaryong tao, ordinaryong babae, pero isa siyang mangkukulam. Na? Tingnan niyo siya. No, sabi ni Francis F. Dini, no, ang tarot, yung tarot cards, yung may mga may mga ano doon, mga tauhan doon sa tarot, yan eh satanic yan eh, satanic material yan eh. Yung astrology, ay gawang kristal, yung mga bolang kristal. Paggawa ng spell, yung mga nagbabasa ng yung mga bumabanggit ng mga spell, no? Mga Latin, yung mga iba't ibang klase ng mga salita na parang sumpa, at gawaing kandila, yung mga tawas, mga mananawas ay naging tanyag din ng mga entry sa pangkukulam, Yan ang ginagamit nila eh. Tubig, kandila, tapos ipapatak yung kandila sa tubig, tapos yung kandila ay magpo-form ng anyo. Tapos sasabihin ng mananawas kung ano ang nakita niya doon sa tao, no? Yun daw ay nakatuwaan ng duwende, no? Nagustuhan ng tikbalang. Ganun ang mga ano nila eh, maririnig mo sa kanila eh. Nagustuhan ng mga nilalang na hindi nakikita, no? Ganyan, mananawas yan eh. So, yan ay mga bagay na pinag-iingat tayo ng Diyos na wag nating gawin yan. Wag tayong maniniwala diyan. Dahil ang mga tao na ang kanilang mga kaisipan ay nahumaling sa ganyan. Kaya ano nangyari sa kanila? Napapariwara ang buhay nila, no? Yan ang nagiging problema diyan. So, ang ilan sa mga mangkukulam ay nag-iisa ng mga practitioner. Ano gusto nilang mapag-isa? Ayaw nila ng may kasama.
Ang ilan ay sumali sa mga lupon o coven, kasama sa mga serye ng ang mga self-proclaimed green witch, no? White witch, sex witch, no? Kitchen witch, at space witch. Maraming klase yan. So marami sa mga moniker na ito ay tumutukoy sa isang uri ng paraan ng pagpapagaling na nakaharap sa labas, no? Halimbawa, ang isang berdeng mangkukulam ay isang albularyo. Ayan. Na ginagamit ang kanyang kaalaman sa mga halaman at halamang gamot upang gamutin o pagalingin ng iba. Ano yan? See? Yung mga albularyo, yung mga gumagamit ng mga ugat, ng mga ng mga herbal. So, mag-iingat tayo diyan. Basta ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa ating Panginoon Kristo ay hindi natin katulad yan. Kasi kapag ang isang tao ay naniniwala sa Diyos ay at makikilala mo sila sa kanilang mga gawain. Kasi nung ako'y nasa ministeryo pa sa Pilipinas ay napadistino ako diyan sa Laguna nung araw. Pero hindi ko nababanggitin yung lugar, no? So, nung ako'y estudyante pa lang, estudyante pa lang ako niyan, mga 1996, o 1986, kasi 84 ako dumating, nagsimula eh. 86, no? Second year pa lang, nagdidestino na ako. Second year, third year, nagdidestino na ako diyan. Student preacher ako noon. So, doon sa bahay na tinutuluyan ko, ay yung kapatid niya ay manggagamot, no? At yung aking tinutuluyan ay asawa ng preacher, ano? At kapag ako'y pumupunta na ng Sabado ng umaga, yun naman kanyang asawang preacher. Yung kanyang asawang preacher ay ano na, yumao na, wala na. Pareho na sila na yumao na. So yung mga anak nila ay malalaki na, may mga pamilya na, no, adult na lahat eh. So then kapag dumarating ako ng Sabado, siya naman ay nagpupunta sa destino naman. Kaya ang nangyayari, ako ang tumitingin doon sa kanilang anak na maliit. No? Nung panahon yun, dalawa pa lang ang anak nila, maliliit pa eh. Yung pangalawa, 1 taon. Yung una, yung panganay ay siguro 2 o 3 taon. No? So, then, dalawa ang anak nila nung mga panahong yun eh. So then, doon sa kabilang bahay, ay kapatid niya ay nanggagamot. No? Ano naman siya, mabait naman eh. Ako naman ay hindi naman ako ginagambala. No? Kasi nga, ang bayaw niya ay preacher, katulad ko rin, ay okay lang eh. Hindi naman sila nagkakaroon ng problema eh. Isang araw, pinatawag ako, no, nung manggagamot. Nagulat ako, sabi ko, ba't ako pinatawag? Ngayon, nagpaalam ako doon sa kapatid niya, sabi ko, ate, pupunta muna ako doon sa bahay kasi pinatawag ako ni kuya. Sabi, o sige, sabi niya, pumunta ka, sabi niya. At hindi naman niya ako pinagsabihan, basta alam ko na naman ang gagawin eh. No? So, nung pumunta na ako, ang sabi niya, kaya kita pinatawag dahil gusto ko lamang na ipakita sa iyo kung anong ginagawa ko, ang sabi niya. Kasi isang bagay lang ang sasabihin ko sa iyo na um, ikaw, sabi niya, ay alam mo ang ginagawa mo, alam mo kung saan mo hahanapin sa Biblia ang salita ng Diyos, pero ako ay naniniwala ako sa Diyos na pinaglilingkuran mo, ang sabi niya sa akin. Pero hindi ko alam ang Bible, sabi niya. Hindi ko alam yan eh. Pero naniniwala ako sa Diyos na lumalang ng langit at ang lupa, ang iyang wika niya. Pero sabi niya, mas malakas ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ang wika niya ganoon. Pero sabi niya, kaya kita pinatawag eh para tignan mo kung anong ginagawa ko, sabi niya. No? So, nung time na yon ay merong isang pamilyang galing sa Maynila para kumonsulta sa kanya kasi daw yung kanilang anak na nasa ospital ay matagal nang nasa ospital ay hindi malaman ng doktor kung anong sakit eh. Kung ano ng mga pinagsasaksak na gamot at yung anak ay lalong lumala. Ngayon
tinignan ng ano, andun ako eh, inoobserbahan ko lang, sabi niya, bisita kita, sabi niya sa akin. At gusto kong makita mo kung anong ginagawa ko, sabi niya. Tahimik lang ako, nandun lang ako sa isang sulok nanonood. So ngayon, habang ginagawa niya yung mga ritual niya, yung mga gumagamit siya ng tubig, no? Tsaka ano masyadong complicated no? Ang oras na 'yon. Tapos hanggang sa narinig ko na lang ang sinabi nung manggagamot na kapatid nung asawa ng preacher natin, ang sabi niya doon sa galing ng Maynila ay yung anak na nasa ospital ay kinukulam, sabing ganoon. Dahil sinaksakan na ng doktor ng mga gamot yan, kaya ang nangyari, yung anak mo lalong naggrabe dahil ang anak mo walang sakit, no? Walang sakit yan. Kaya sinaksakan ng gamot, lalong mapapahamak yung anak mo dahil wala namang sakit tapos sasaksakan mo ng gamot. Ang problema niyan, may kumukulam doon sa anak mo, sabi niya doon. Kaya anong nangyari, hindi niya na hindi niya na naagapan. Kasi ang dami ng sinaksak na gamot ng doktor sa kanya. Kaya ang nangyari, yung anak nilang nasa ospital namatay, no? Kaya ang sabi nung kapatid nung asawa ng preacher natin na manggagamot ay wala na akong magagawa diyan. Hindi ko na maililigtas yan, sabing ganoon. Pero nang ano doon, ang nakita ko na hindi hanggang ngayon ay malaking katanungan pa rin sa akin na nakausap niya yung kumukulam doon sa anak. Nakausap niya. At talagang magugulat ka talaga na may espiritu na hindi natin nakikita, no? So, yan ay mga bagay na hindi kayang ipaliwanag natin sa ating mga paningin. Maging ako nung mga time na yun ay um, nagugulat dahil sabi ko, meron palang mga ganitong mga bagay na nangyayari na na hindi natin alam, no? Pero ako ay hindi ako natatakot eh. Noong mga time na yun, hindi ako natatakot. Kalmado lang ako, no? Pero hindi ako pinakikialaman, no? Hindi nila ako hindi nila ako ginagalaw no? So nung matapos na yon, umuwi na yung galing ng Maynila at ako ay nagkaroon pa rin kami ng konting konting kwentuhan at sabi niya, ito ang buhay ko, sabi niya, ako'y naging kilalang manggagamot dito sa lugar namin at ako'y dinadayo ng mga taga Maynila at iba't ibang mga lugar, no, na malapit dito sa Laguna, sabing ganoon. So, ako ay tumutulong lamang sa kanila. Ako hindi ako nagpapabayad, sabi niya, kung bigyan nila ako, tatanggapin ko, kung hindi okay lang, sabi niya ganoon. So hanggang sa ako'y doon, ating 2 taon akong naglingkod doon bilang student preacher. Nung ako'y nagtapos na ng seminaryo noong 89 ay hindi na ako bumalik doon kung hindi nag full time na ako sa Tambo sa Baclaran, no? At wala na akong balita sa kanya pagkatapos noon. So yan ang karanasan ko no sa isang manggagamot, no? At sa mga ganitong klase ng mga pagkakataon ay talagang meron, no? Sabi nga ni Francis F. Dini, sabi niya, ang ilan sa mga mangkukulam ay nakalarawan ay may mga pang-araw-araw na trabaho na walang kinalalaman sa kanilang mga mahiwagang gawi. No? May mga trabaho sila, pero meron silang gawain. No? Katulad nating mga Kristiyano, meron tayong trabaho, tapos pag linggo ay nagpupunta tayo sa church, naglilingkod tayo, ginagawa natin yung mga spiritual na mga bagay para sa Diyos. Ganon din ang mga mangkukulam. Meron din silang mahiwagang gawain, pero pagkapanahon ng trabaho, nagtatrabaho sila. Sa mga mangkukulam na nakuhanan ko ng larawan, ang sabi ni Francis, ang isa ay isang surgical technician, kita ninyo, no? Ang isa ay isang librarian, oh, kita ninyo 'yon. Ang isa ay isang filmmaker, kita ninyo. Pero mangkukulam, kita ninyo 'yon. Pagkatapos ay mayroong mga na ang trabaho ay mas direktang naugnay sa kanilang kasanayan sa pangkukulam. Tulad ng mga tarot card teacher, nagtuturo ng mga tarot card, no? At ilang kababaihan na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga apothecarists. Hindi ko alam kung ano itong apothecarists, no?
So, hindi ko alam yan. So, pero ito yung sinabi niya no? Ang ilan sa mga individual na nakilala ko ay mga kilalang tao sa komunidad ng pangkukulam, ang sabi niya. Sila ay mga may akda, tagapagsalita, at ang ilan ay nagtatag ng kanilang sariling mga sangay ng wika. So, yan. So, sa panahon natin ngayon, ay hindi na sila naglilihim kung hindi hayag na sa panahon natin ngayon. Maraming mga tao ngayon ang dinideclare na sila ay follower ni Satan, no? Wala na, hindi na sila wala nang pagtatago ngayon eh. Hayag na lahat eh. Maraming iba pag binibiro mo, pag sinabing mangkukulam, inaamin nila na sila yung mangkukulam, no? Hindi katulad ng araw pag sinabi mo mangkukulam, talagang uusigin ka eh. Pero sa panahon natin ngayon, wala na. Wala nang takot ang mga tao na maghayag ng kanilang pagkakilanlan, ano? So tuloy natin yung susunod, no? So ito naman yung susunod naman, ito naman yung mukhang mukhang Asian naman ito, no? Isang mangkukulam, no? Isang Asyano. Ang wika ni Francis, pagkatapos ng 3 taon na pag-iisip tungkol sa mga mangkukulam at pangkukulam, yung mangkukulam yung individual, yung pangkukulam gawain, activities. Naisip ko ang kulam bilang isang pagkakilanlan na kabilang sa pagkakaiba-iba ng mga tao na talagang hindi lamang isang paraan upang maging isa. Iba ang ibig sabihin ng which sa lahat ng mga nakunan ko ng larawan, ngunit kung kailangan kong maghanap ng pinagbabatayan na katangian, masasabi kong ang pangkukulam ay tungkol sa pagkukunwari ng panloob na pinagmumulan ng kapangyarihan. Sabihin, impostor, no? Nagkukunwari. Ito man ay ginagamit ng palipat-lipat, no? Patungo sa sarili o pinalabas sa labas, patungo sa iba o isinasalin. Nakikita ko ang pangkukulam bilang epekto ng panloob o panlabas na pagbabago. At sa aking karanasan, ang wika ni Francis, ang mga mangkukulam ay isang taong nagmamayari sa sarili na marahil ay medyo o marami na anti-authoritarian at interesadong yakapin ang mas malungkot, hindi gaano katanggap-tanggap na mga panig sa ating sarili. No, yan, merong battle sa kanilang sarili na hindi nila napaglabanan, no? Yan, na yung itim na kapangyarihan na lumukob sa kanila na hindi na nila kayang mapaglabanan at sinakop na sila niyan. Kaya nga dahil ang kailangan talaga nila ay si Kristo, pananampalataya sa ating Panginoon Kristo upang sila'y makalaya diyan. No? Kung hindi nila tatanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi sila makakalaya sa itim na kapangyarihan. No? Yan. Alipin na sila diyan, no? Kaya wala na silang magagawa kung sila'y kakalas diyan, no? So ako'y meron na encounter na isang dating mangkukulam sa Pampanga naman nung araw, no? Ako'y napatira sa isang bahay ng isang matanda sa iglesia na may kaya sa buhay, ano? So, yung kanilang nagluluto ng pagkain ay dating mangkukulam, no? So, kapag kami ay tapos ng kumain, ay bumaba ako sa basement upang makipagkwentuhan sa kanila. Yung isa sa mga nagluluto ng pagkain nila ay ito ay ito ay Bisaya, no? Hindi ito galing sa Luzon, no? Galing sa Bisaya ito. So, sabi niya, alam mo, Brother Rico, sabi niya, nung araw ako ay isang mangkukulam, ang sabi niya sa akin. Nagtapat siya eh. Pero ngayon, hindi na kasi malaki ang bagay na napatira ako dito sa bahay dahil si Sir, tawag niyo doon sa may-ari ng bahay nakapatira natin ay dinala ako sa church, sabi niya, at ako'y nakapakinig na ng salita ng Diyos at ako ay nabago na, no? Hindi ko na ginagawa yung dati kong ginagawa. At sabi ko naman sa kanya, ano ba yung dati mong ginagawa? Sabi niya, gumagamit ako ng manika at saka ng karayom. Kapag meron akong gustong parusahan, papahirapan, doon ko ginagamit yan. Sinusundot ko yung sabi niya, yung manika para pahirapan yung tao. Minsan kukuha ko ng isang piraso ng buhok niya or something na nakakonekta sa kanya, ay doon ko ngayon siya papahirapan. Yan ang sinabi niya sa akin. Pero sabi niya, ngayon sabi niya ay hindi, may takot na ako sa Diyos. Sabi niya, hindi na ako babalik sa gawain kong yan. No?
Ako ay niligtas na, sabi niya. Malaya na ako sa ganyang mga gawain. At ayaw ko nang balikan yan, sabi niya. Mas gugustuhin ko pa na ma, ma, na matakot at maglingkod sa Diyos, no? Makinig ng salita ng Diyos ang wika niya sa akin. At ako naman ay sabi ko, ay nagpapasalamat, sabi ko, purihin ang Diyos dahil ikaw ay nanumbalik na sa Kanya. At ikaw ay bago ng nilalang. At ikaw ay magpatuloy sa iyong gawain na maglingkod sa iyong amo at paglingkuran sila, no? So, sabi niya sa akin ay marami daw siyang karanasan, ano? Minsan daw, isang gabi ay tinawag niya si Satanas mismo. Sabi niya gano'n, no? Ay humarap siya sa isang salamin, tapos kumuha siya ng itim na ano na na kumot. Tapos tinatawag niya yung pangalan ni Satanas. Tapos merong daw siyang narinig. Sabi niya ha, ito ha, confession ng isang mangkukulam ha, dating mangkukulam. Sabi niya, noong tinatawag niya si Satanas, sabi ganun, meron daw salita o boses sa kanyang likod na nagsabi, anong kailangan mo? Sabi niya. Sabi ngayon, ang wika daw ng boses ay may kapalit ang iyong kahilingan, sabi niya. Yung kaluluwa mo akin, sabi niya. Sabi ganoon. Ay ako ang magmamay-ari ng kaluluwa mo. Pero noong banggitin daw ni Satanas yun, yung boses, ay natakot siya. Hindi niya na tinuloy kung ano yung kanyang sasabihin. No? Parang hindi niya kaya, parang pinaglalabanan niya ang kanyang sarili. Ano? Mangkukulam pero parang 50-50 eh. Ganun eh. No? Kaya pinaglalabanan niya sarili niya pero nandun na sa loob eh. So kaya nung daw naranasan niya yon ay natakot siya. Kaya unti-unti na siyang parang gustong umalis no, sa ganung klase ng gawain. Sabi ko sa kanya anong klaseng boses yung narinig mo? Sabi niya, parang galit na boses, sabi niya ganoon. Para mabalasik na boses, no? So yan, no? Ayan mga kapatid, no? Itong paksa na ito ay binabanggit ko lamang kasi napapanahon no? Doon sa karanasan ni Haring Saul sa mangkukulam ng Endor ay ewan ko, siguro marami tayong mga preachers sa panahon natin ngayon na nakararanas din ng ganyan. No? Hindi lang natin naririnig. Pero isa ako sa mga preachers natin sa Pilipinas noong araw, noong 80s at saka beginning ng 90s hanggang kalagitnaan ng 90s ay nakaranas ako ng mga ganyan. Marami yan. Kaya may mga tao na hindi naniniwala dyan pero hindi ko naman pinipilit ang mga tao na wag na maniwala kasi nga hindi nila naranasan eh. So sa akin, ako ay nagsasalita lamang dahil sa karanasan. Pero kung hindi ko naranasan yan, hindi ko sasabihin yan. No? Pero sa akin ay talagang hindi ko talaga sinasadya na ako ang pupunta sa kanila. Kung hindi natuklasan ko lamang habang kami nag-uusap. No? Pero hindi ko alam na ganun sila. Hanggang sa sila nagtapat sa akin. No? Kasi nagkukwentuhan kami. No? So ngayon, nag-confess sa akin eh. O, ibig sabihin nun, talagang hindi mo sila na pinuntahan na alam. Kasi ganito, pag alam mo ang isang tao ay mangkukulam, huwag kang pupunta sa kanya kasi alam mong mangkukulam siya. Pero kung hindi mo alam at nakikipag-usap ka sa kanya at later on nalaman mo na siya pala yung mangkukulam, so ang gagawin mo ay pangaralan mo siya ng salita ng Diyos. No? Dalin mo siya kay Kristo sa pananampalataya upang siya ay maliwanagan. Tatanggapin niya yan. Maglalaban diyan ang mabuti at masama, no? Gagamitin ka ng Diyos diyan, no? Kaya yan mga kapatid, kung dumating man sa inyong mga pagkakataon, yung ganyang mga sitwasyon ay ipangaral ninyo ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga mangkukulam. Baka makalabas sila sa magitan ng tulong ninyo, no? So ito nga ang binanggit natin dito no, isang kasi ang pangkukulam ay iba-ibang yan, iba-ibang lahi yan, hindi lamang isang grupo ng mga tao. Sa buong mundo yan, hindi lamang yan isang bayan o isang bansa. Buong mundo yan, iba't ibang klase ng tao na nabubuhay sa mundo. So tuloy natin At meron pa yan. Ito namang isang ito ay itim, no? At medyo kabataan pa. Merong pang kwintas na krus eh. No? Nananabako pa eh, no?
Kita ninyo, ordinaryong muka, no? Hindi mo siya halatado, pero mangkukulam siya. Sabi ni Francis F. Dini, sabi niya, sa palagay ko, ang pagtaas ng katanyagan ng pangkukulam, hindi ba sa mga estado, no? Sa states, ay tungkol sa isang, excuse me, hindi kasiyahan sa status quo. Marahil ay partikular sa kasalukuyang pamumuno sa politika sa bansang ito, sabi gano'n. Ang mga kabataang babae ay nadidismaya sa patriarchal na pagmemensahe at pamamahala, at ang kulam ay nagbigay sa kanila ng paraan upang lilangin ng enerhiya o ang energy, no? Hasain ang energy, kapangyarihan at ahensya sa kanilang sariling mga termino. Parang gusto nila mag-explore, no? Pero mali o iba ang kanilang napuntahan. Sa ganoong paraan, sa tingin ko ito ay supersibo, no? Ngunit mahalagang tandaan na ang mga modernong pangkukulam sa kasaysayan ay palaging malinaw na kontrakultura, kultura. Maging ang mga pagsasanay sa fringe o palawit, yung mga maraming mga palawit na nakasabit. Kamakailan lamang ay naging mas kawili-wili ito sa mainstream, no? Yan, may mga tao sa panahon natin ngayon, karamihan sa kanila, mahilig sa mga palawit, ano? At tiyak na mayroong ilang tensyon tungkol diyan sa komunidad. No, yan ang kanyang observation eh, no? Kita ninyo, maraming mga nakapalawit sa kanila, kwintas, singsing, mga mga hikaw, no? Ang dami, iba't ibang klase ng mga hikaw, no? Sa kilay, sa ilong, sa labi, no? Kung saan-saan pa na makikita nyo sa katawan ng tao, no? Susunod natin. Ano pa itong ano, marami to eh. Ito naman, makikita ninyo sa bandang kanan ay medyo may katandaan ng konti na, no? So, kita ninyo nakaputi siyang damit at parang hindi mo halatado eh. Kasi usually kapag makikita mo ang isang tao na nakaitim, ay siyempre parang itim eh, iba ang dating ng itim na kulay eh. Pero pag puti naman, parang hindi mo siya halatado. Pero tignan ninyo, nakaputi ito, no? Sabi ni ano, sabi ni Margot Adler, no? Itong mga salitang ito, sabi niya, ang mismong kapangyarihan ng salita o yung kulam, no? Yung salita, ano? Yung sinasabi ay nakasalalay sa hindi kawastuhan nito, no? Ito ay hindi lamang isang salita, ngunit isang archetype, isang kumpol ng makapangyarihang mga imahe. So ang presyo na binabayaran namin para sa kalinawan ng kahulugan na hindi dapat isang pagbawas sa puwersa ng kumpol ng mga larawang ito, no? Pagguhit sa buwan. Ito yung ano, yung confession, no, ni Margot Adler, no? So, yan mga kapatid, no? Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao nagpupunta sa mga palm reader, talagang mga mangkukulam, ano, pupunta sila para magpatingin, para alam niyo na, gusto nilang malaman kung anong mangyayari sa buhay nila. Meron bang ganon? Meron bang mga taong magsasabi kung anong mangyayari sa kinaharap? Walang nakakaalam ang sinasabi ng Biblia. Walang nakakaalam kung anong mangyayari bukas. Sinabi ng ating Panginoong Kristo yan, walang nakakaalam kung anong mangyayari bukas ang sabi ng Panginoon. Wala. Sabi niya, kaya wag kayong mag-alinlangan, don't worry, sabi niya. Kung anong susuotin ninyong damit, kung anong kakainin ninyo, huwag kayong mga balisa. Sabi niya dahil walang nakakaalam kung anong mangyayari sa darating na bukas ang sabi ng Panginoon, no? So ang kilusang mito ay pinangalan ng pangatlo sa listahan ng kapangyarihan sa mundo ng sining. Winika ni Francis Dini, sabi niya, nang basahin ko ang sipi na ito mula sa 1979 na libro ni Margot Adler na Drawing Down the Moon, naramdaman kong ibinabato niya ang isang gauntlet para sa akin. No, sabi niya, nais kong lumikha ng kumpol ng makapangyarihang mga imahe na bumubuo sa misteryong archetype na ito. Higit pa rito, sabi niya, habang gusto kong magbigay ng liwanag sa mga modernong mangkukulam, gusto ko ring mag-ingat na huwag tanggalin ang pangil ng mangkukulam para sa aking mga manonood, no, sa pamamagitan ng paglilinaw sa aking mga paksa ng labis para sa kanila. So mayroong maraming kapangyarihan sa pagpapanatili ng isang maliit na misteryo o mystery. Iyon ay ang isang dahilan kung bakit hindi ako nagsama ng malawak na mga kapsyon tungkol sa aking mga paksa. Ayaw kong ipindaw ng mga ito, no? Yan ang sabi niya. So pinoprotektahan niya rin yung mga mangkukulam na ito, no? Hindi niya pinangalanan,
hindi niya inelaborate kung sino ang mga taong ito. Kundi ibinahagi niya yung gawain ng pangkukulam, ano? O yan, no? Tuloy natin. Meron pa yan eh, 10 yan eh. So, itong tumpong babae na nakaitim ay kita ninyo ang kanyang itsura. Wala siyang kwintas, wala siyang singsing, wala siyang pulseras, wala siyang hikaw. Ordinaryong tao, kita ninyo. Pero, isang mangkukulam. Ha? Winika ni Francis Dini uli, hinihikayat ko ang aking mga subject na piliin ang lokasyon ng kanilang portrait session hanggat maaari at magsuot din ng kahit anong gusto nila sa shoot. Sensitibo ako sa katotohanan na ang pagkilos ng pagkuha ng litrato sa isang tao ay nakakabawas at inilagay sila sa awa ng balangkas ng photographer. Ngunit malinaw ako sa aking mga paksa tungkol sa aking mga intensyon at sinusubukan kong bigyan sila ng ilang ahensya kung papaano sila kinakatawan. So yan, no, nakikipag-usap siya sa mga mangkukulam bago niya kunan ng larawan, no? Kaya iba't ibang klase ng mangkukulam ang kanyang nakakaharap, no? Yung sa kanyang karanasan, 70 ang kanyang nakausap at nakaharap no? So yan, ang mga nakikita natin, 10 lang yan na binahagi ko sa inyo. So meron pang 60 siyang mga nakaharap, no? So tignan natin yung susunod pa. Ito naman ay kakaiba naman ito. Kita ninyo, meron siyang kwintas na ibang klaseng may krus na design, meron pang isang itim na nakalagay dun sa isang kwintas, meron pa sa hikaw, no? Kita ninyo, may itim na damit, no? Kita ninyo ang itsura nila. Winika uli ni Francis Dine, sabi niya, karaniwan, sinisimulan ko ang bawat sesyon sa isang informal na panayam, no? Sa pakikipag-usap sa kanila. Informal lang, ano? Tanungan, kwentuhan, ganun ang informal eh. Tinatanong ko ang aking paksa kung papaano nila tinutukoy ang kulam, no? Para sa kanilang sarili. Kung gaano katagal nila nadama ang kanilang sarili bilang isang mangkukulam, no? At kung anong mga uri ng mga kasanayan ang bumubuo sa kanilang pangkukulam. So pangunahing paraan ito para malaman ko ang tungkol sa kanila upang maunawaan kung paano nila tinitignan ang kanilang sarili bilang mga mangkukulam. Ngunit naging paraan din ito para maramdaman ko sila bago ko ilabas ang aking camera, sabi niya. Ang mga tao ay madalas na kinakabahan bago sila kumuha ng kanilang larawan. Kaya ang mga pag-uusap na ito ay isang paraan upang mas maging komportable ang aking mga paksa. Yun ang kanyang wika. Kapag sinisimulan namin ang pagkuha ng litrato, nagbibigay ako ng maraming direksyon. Ang pose, ang kilos, ekspresyon at ang liwanag ay kailangan magsama-sama. At tungkulin ko ang panunokso iyon, no? Ibig sabihin, ginaguide niya kung ano ang gagawin nila para mas maganda yung larawan na makikita, no? So yan, no? Pumayag yung mga magkukulam na ito na makipag-usap dito kay Francis F. Dini, no? Na isang American photographer, no? Madalang lang ang nakagagawa niyan, no? Nakakatakot yan dahil kung hindi kayo sanay sa ganyang gawain ay matatakot kayo. Pero si Francis F. Dini ay ano, siguro talagang linya yan Talagang yan ang kanyang expertise kaya ginagawa niya, ano? So tuloy natin. Ito na yung ano, medyo papatapos na tayo rito, no? Ito naman yung kakaiba naman itong mangkukulam na ito ay para siyang kakaiba, no? Meron siyang may kinalalaman sa hayop yan no? So nagpakuha siya, nakaharap doon at yung mukha lang niya ang iniharap niya sa camera. Sabi ni Francis F. Dini, no, sa ibang pagkakataon, sabi niya, nagpunta ako sa isang 4 na araw na paglalakbay. No? 4 days siya naglakad sa Vermont, States, upang kunan ng larawan ng ilang mga mangkukulam na nakabase doon. Dinala ako ni Leonor, pangalan, no? Pinangalanan niya itong babaeng ito. Sa paglalakad sa kakahuyan patungo sa isang nakatagong kuweba. No? Nakasuot siya ng mahabang itim na balabal, dala ang kanyang pana. Kinunan ko siya ng litrato sa kuweba at pagkatapos ay lumabas kami sa kagubatan at papunta sa parang habang lumulubog ang araw. Sa isang punto, huminto siya, ibinuka ang kanyang bibig at pinakawalan ng mga napakagandang sigaw na ito.
Kulning, tinawag niya ito at sinabi sa akin na ito ay isang Scandinavian pastoral herding call o karaniwang ginagamit ng mga babae para tawagan ng mga hayop pabalik mula sa mga bundok para makipag-usap din sa isa't isa. Ito ang pinakamagandang bagay na narinig ko, sabi niya, sa isang mangkukulam. O yan, ano? So, ibang klase naman itong experience. Ano? So, tignan natin. So, mga kapatid, no, ito na yung pinaka-conclusion natin dito sa, ano, sa 10 mga modernong mangkukulam. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pagtawag sa kaluluwa ng tao? No? So, napakalinaw ng katuruan ng Biblia na patungkol sa paksa ng pagtawag at pakikipag-usap sa kaluluwa ng mga taong namatay ay idinukomento ng malinaw ng Biblia. Sa atin, ang gawain ng mga taong tumatawag sa kaluluwa o mediums, yung mga mangkukulam, pagsapi ng kaluluwa sa tao, yung mga exorcism, panghuhula. Sinabi sa Leviticus chapter 19 verse 31, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap, sa mga espiritu ng mga namatay o sa mga manghuhula. Kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Ito naman ayon sa Leviticus chapter 20 verse 6. Ang sino mang sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay na o sa mga manghuhula ay kasusuklaman ko at ititiwalag sa sambayanan. No, yan ang sinabi ng Panginoon Diyos. Sinabi naman sa Deuteronomy chapter 18 verse 10 hanggang 12, sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino man gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatatandaan ninyo, iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Ha? Malinaw na ang mga gawain ito ay kasalanan sa Diyos at walang pakinabang. No? Yan mga kapatid. Nagwakas ang paghahari ng makapangyarihang hari ng Israel na si Saul nang tuluyan siyang tumalikod sa Diyos at sumangyunay sa isang mangkukulam. Pinili ni Saul na humanap ng kasagutan mula sa isang mangkukulam nang hindi siya sinagot ng Diyos nang ayon sa kanyang kagustuhan. Winika sa 1 Samuel 28 verse 6 hanggang 20 na hiniling ni Saul sa mangkukulam na tawagin ang espiritu ng propetang si Samuel. Ang malaking kasalanan ito ay binanggit kalaunan sa unang kronika chapter 10 verse 13 at saka 14 na kung saan binigyan diin ang ginawang pagkakamali ni Saul. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya sa kumakausap sa espiritu ng namatay na sa halip na kay Yahweh. Kaya siya ay pinatay ni Yahweh at ibinigay ang paghahari kay David na anak ni Jesse. So mga kapatid, no, bilang mga Kristiyano, dapat nasa Diyos natin hanapin ang kasagutan sa ating mga katanungan. Ang panalangin sa mga patay o pagtawag sa kaluluwa ng mga namatay na ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. No? Period. No? Huwag niyong gagawin yan. Ang panalangin sa sino mang tao na namatay, kabilang ang mga apostol, no? Si Maria, at iba pang santo ay walang pagkakaiba sa pagkonsulta sa isang mangkukulam o espiritista upang tawagin ang kaluluwa ng mga namatay para humingi sa kanila ng tulong. Huwag ninyong gagawin yan. Malaking kasalanan yan. Karamihan ng mga espiritista ay nanloloko lamang, nangungwarta at ah, gumagamit ng mga pandaraya, deception, mga kasabwat at mga special effects, mga sounds. Kala mo yung totoo upang lokohin ng mga tao. So ang mga totoong may kakayahang tumawag sa kaluluwa sa kaluluwa ng mga namatay sa katotohanan ay nakikipagtulungan sa mga mapanganib na espiritu ng demonyo. No? Yan lamang, no? Mga evil spirit lang yan ang mga gumagawa niyan. Si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nagaan yung mga matulunging espiritu. Nagkukunwari lang sila o espiritu ng mga namatay at napakadali para sa kanila na linlangin at wasakin ng mga tao na binubuksan ang kanilang sarili sa kanilang mga gawa sa pamamagitan ng pagtawag sa kaluluwa ng mga namatay. Kaya wag na wag tayong maniniwala na kapag may namatay tayo mga kamag-anak, kaibigan, mga kasama, at ang sasabihin ninyo ay dinalaw tayo. Hindi totoo yan.
Walang katotohanan yan, no? Sinabi ni Amang Abraham, kapag ang tao ay namatay na, hindi na pwede pang bumalik sa lupa, no? Hindi na po pwede. Paano sasabihin nating dinalaw kayo, no? Dumalaw, ha? Masamang espiritu yan na dinadaya lamang kayo upang kayo maniwala, no? Kaya huwag kayong maniniwala sapagkat wala nang patay na bumabalik. Kapag namatay na ang isang tao, maghihintay na lamang yan ng judgment day, no? Minsan at magpakailan pa man lang yan. So, huling talata natin ay Second Corinthians chapter 11 verse 14 hanggang 15. At hindi naman iyan nakapagtataka ang wika ni Pablo sa mga taga-Korinto na dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag, kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katuwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. No, mga kapatid, si Satanas at ang kanyang mga kampon ay gumawa ng mga kalapastanganan sa paningin ng Diyos. Paparusahan sila ng Diyos na lumalang sa kanila. Tayo rin ng mga tao na nahikayat ni Satanas para gawin ang ginagawa ni Satanas ay pareho tayong hatulan ng Diyos pagdating ng panahon. So mga kapatid, no, yan ang pinakahuli nating slide natin. Ito yung lugar ng Endor, malapit doon sa bundok ng Tabor, no? Yan, yung Daburaya, yung Dobrat. Ito yung lugar na yan, Dobrat yan. Ito naman yung Endor, malapit sa bundok ng Tabor, no? Ang Endor ay ang modernong kibbutz, and Endor ay may kaakit-akit na archaeological museum ng mga Romanong artifacts, no, na may mga nahukay na mga artifacts diyan at inilagay diyan sa Endor na natuklasan sa rehiyon. At isang memorial sa mga miyembro ng kibbutz na napinatay sa digmaan. So mga kapatid, no, diyan tayo nagtatapos at excuse me, yung ating part 3 ay tapos na. So sa susunod na ating mga araw ay iba na naman, no? Tapos na tayo sa Endor, no? Medyo tumagal tayo rito, no? 3 bahagi, no? Kulang-kulang 1 oras ako dito. Kasi ayaw ko nang balikan ito, ayaw ko nang gawing part 4 ito, eh, no? Sobra na 'yon. So kaya mga kapatid, no, siguro mm, maging open mind tayo dito at magkaroon tayo ng bukas na kaisipan na huwag tayong judgmental, no? Kung hindi kayo nakaranas nito, ay no comment tayo, no? Kung nakaranas naman kayo, ay kayo na lang yun. At ibahagi ninyo sa mga tao na kung ayaw nilang paniwalaan, huwag ninyong ipilit, no? Pero kayo na nakaranas niyan, ay nasa sa inyo na lang yan. At least yung pananampalataya ninyo ay lalo pang tumitibay dahil kayo ay nasa panig ng Diyos, no? So mga kapatid, paalam at aalis na tayo sa Endor. Tapos na tayo diyan, no? Sa muling pagkikita at nawa ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos ay sumaating lahat at manatili tayo sa pananampalataya at umiwas tayo sa gawaing kasalanan. Lalo tigit mga lihim na kapangyarihan, itim na kapangyarihan, umiwas tayo diyan, lumayo tayo diyan. Yakapin natin ang biyaya ng Diyos, kanyang pag-ibig, at tayo mananatili sa buhay na walang hanggan. So, paalam mga kapatid, God bless you all and we'll see you again. Bye for now.